surprise ko nila. Pagi ko kabalo, nakahila ko. Kaya nga naman, dihan ako nakahibalo, ulahin na. Grabe din nilang pagandam. Unya, ang nakanindot pa, bisag buhi pa ko, kay naanay nag-obituary. Buhi pa ko, naanay nag-geology. Kung kini mo yan kong kalipay, kay madunggan pa nako kung unsa na iko. Mahibawaan ako kung unsa ko para ninyo. Kay kasagaran, mag-geology, mag-obituary, wana. Di nakadungog. Naingon Ecclesiastes 9:5. Kay kitang mga buhi na sayog nga mga matay, apan ang patay, wa na'y kasayuran pa sa buhat din si Babosyuta. Unya na tamuday kung di nakadungog. Munang nindot igsuon, kung naamay na ibuhat imong igsuon nga, grabe kinang effort mo rin maabot, i-appreciate na naman, manipis yan. Kaya di na siya kadungog, imong i-appreciate pag mamatay na siya. Muna magkaigsunan, nga ato, nga hinumduman kini, na sa atong pagkinabuhi, naadi ay mga witness na mga tao. Munang na ay necrological service. Ang dalas mga igsuon, ang letter D, mauning importante kayo. Because we have divine appointment to the Lord. Na atay balaan na pakigtagpo sa atong Diyos. Amos 4:12 ng Biblia, pangandam sa imong pagpakigtagpo sa imong Diyos. Kumusta man ang imong kinabuhi? Nisubay ka ba sa iyang kabalauran? Nga naman, kaya ang pagtuman og sugo igsoon, sultihan ta mo, mao ni paglaom nato gikas kamatayon 12:50 suwan, ako nasayod ng kahulugan sa kasuguan, kinabuhing walay katapusan. Ang libro sa Mormons nagtugan, ako na nigisulti ang laing mayong balita, The Book of Mormons, libro ni Mormons, Mosiah chapter 12 verse 32, nag-ingon, I know if ye obey the 10 commandments, you shall be saved. Igsoon nga naman, kay sinulat gyud ni langit nung amahan nga mao'y gi-introduce ni Kristo. Unang doon na tayo, balaanong pagpakig-atubang sa Diyos. 12:7 sa Ecclesiastes ningon, ang tao mamatay, ang lawas mo balik sa abog, ug ang iyang espiritu mo balik ngadto sa Dios. Munang di ta makaikyas kay atong espiritu ikamatay, dili na mo adtong asa kung dili mo balik ngadto sa atong Dios. 12:7 sa Ecclesiastes. Ang sulti ni Haring Solomon ang pinakamaalamon na dideklar sa Biblia kay gitagaan sa Dios og talagsaong kahibalo. May record siya na scholar sa eskwelahan, pero tungod kay kaalam sa Dios, si Pablo mingon, unang Korinto 2:6-7, kay ang kaalam nga among gigamit, kaalam nga wala pasukad, matukod ang kalibutan. Meaning, kaalam ngaya sa Dios, wa pa'y eskwelahan, kay wa pa may kalibutan. Muna makaigsunan, kaalam ni Kristo, way dikir, si Tikin, si Sawan, si Kristo, wa makaeskwela, bisag grade 1, munang dili pasihanan, nga lakas ka unya tus langit kay taas ka grado. Dili paggraduhay kung dili patumanay sa kabubuton sa Dios. Nining gabi mang hinaot ko nga ang Dios magapanalangin ka nato og labos naman sa ato nga nasub-an pamilyang agka. Ipaabot namo ang mga pasubok tungod niining mga kahimtang. So ang kamatayon, di gid nato malikayan. Wa ka masayod, kita karon dili nagtambong og kinsay mosulod ni agaw ka din. Munang dunay siniaw nga sa Dilano ni Tiban o ni Goliath, ingon pas Goliath, noy, ngano man to ni adto tag namatyan atong aking gabi nga naa may libro dito nga isuwat man ang pangalan sa motambong. Siya kadto Goliath, ipasulat tong pangalan dito matag ni tambong kay human og lubong atong namatay, i-rappers tong pangalan iso dito sa suganan, human ibunot-bunot ang mabunutan mao isunod mamatay. Siya kumauna, di na ko mutambong sunod ug nay namatian kay basig mabunutan unya ta. Manay son mosugot kag sa dili, bunoton mag sa dili, ikaw ug ako subject sa kamatayon. Unang Samuel 20:3, ang kamatayon usara kalakang gikan sa atong gitindugan. Mao ni ang kamatuoran makaigsunan natong tanan karon nga mga Dios. Ang Dios magapanalangin maayong gabi kanatong tanan mga hinigugma makaigsunan.